Hello mga mami, this is your mom, si Grace. Kung hindi ka pa naka-follow sa aking page ay baka naman. Meron nga pala akong isang lata ng meatloaf dito. Para namang hindi boring yung ating meatloaf, gawan natin ng tricks. At para magkagana yung anak natin, ito ang gawin natin sa ating meatloaf. 4 a.m. nga pala na madaling araw to mga mami at ito ang almusal ni Michaela ngayong umaga. Dahil tuwing umaga nga ay kumakain siya ng kanin. Kaya nagluluto talaga ako kapag walang natitirang ulam sa gabi. Sinabihan niya nga ako na mami ayoko ng pritong meatloaf kasi ang boring. Kaya naman bigla ako nag-isip at ito na nga mga mami naghiwa nga lang ako dito ng bawang at sibuyas. Ito kasi yung sangkap na kakailanganin natin sa pagluluto ng ating meatloaf na hindi boring. Ito kasi anak ko ay sanay talaga siyang kumain sa umaga. Hindi ngayon pumapasok sa eskwelahan nang hindi siya kumakain ng kanin. Pero ang gusto niya ang ulam yung may buhay ang lasa. Ang dami ko na nga sinabi mga mami, ito na nga simulan na natin ang pagluluto. Nagsalang na nga ako ng kawali at nagpainit ng mantika at tapos ito na nga ginisa ko na nga yung ating bawang. Next naman natin dito yung ating sibuyas. Gigisahin lang natin yan hanggang sa lumabas yung aromatics. Tapos ilalagay natin dito yung meatloaf. Igigisa lang natin yan saglit lang. Tapos lalagyan na natin siya ng oyster sauce. Depende na sa'yo kung gaano karami ang gusto mong ilagay. Maglalagay rin ako dito ng konting paminta. Hindi na nga ako maglalagay dyan mga mami ng kahit anong pampalasa katulad ng asin or patis kasi malasa na yung ating meatloaf. Halu-haluin lang natin ito bahagya. Tapos lalagyan natin siya ng kaunting tubig. As in very light lang talaga mami yung ilalagay nating tubig dyan. Hinalo-halo ko nga lang ito ng bahagya. Tapos pakukuluin lang natin yan. Medyo nakukulangan nga ako sa paminta kaya naman nagdagdag na nga ako at inubos ko na nga yung isang pack. Medyo nakulangan pa ako sa oyster sauce kaya naman nagdagdag pa ako ng konti. Hinalo-halo ko nga lang ito mga mami hanggang sa kumulo siya ng husto. Hindi ko na nga yan tinakpan mga mami, hinayaan ko na lang siyang kumulo ng ganyan. At nung naging malapot na nga ito, ay pwede na natin siyang hanguin. Naku mga mami, subukan nyo nang gawin to dahil pag natikman to ng mga anak nyo ay talaga naman magugustuhan nila ito. Mapaparami talaga ang kanin nila at ikaw din. Talaga namang mawawala ang diet mo dito kapag niluto mo to mga moms. Pagkatapos ko ang ihain to mga mami, ito na nga yung kanyang itsura. Saktong-sakto lang ang lasa niyan mga mami, talaga namang lumasa lang dyan yung meatloaf tapos yung paminta at oyster sauce. Pagkatapos ko nga lutuin yan, naisipan ko nang hiwain itong pakwan na binili ni daddy. Para mamayang tanghalian, meron kaming panghimagas ni Michaela. Maliit nga na pakwan nga lang ang nabili ni daddy pero tignan nyo naman mga mami, napakapula talaga niya. Etong kalahati nga lang muna ang hihiwa-hiwain ko. Natutuwa rin ako sa pakwan na nabili niya dahil hindi nga siya masyadong mabuto. Matagal-tagal na rin kami hindi nagpapakwan dahil nga napakamahal ng pakwan dito sa amin. Napakalalaking pakwan kasi yung nakikita namin lagi at nasa 300 pesos nga daw yun. Eto nga nabili ni daddy na sakto lamang ang liit, talaga namang napakapula pa is 120 pesos lang. Tinanggal-tanggal ko na nga lahat ng laman niya sa may balat mga mami dahil gusto ko pag kinain namin ay dire-diretso na. Kada hiwa ko nga dyan mga mami, hindi ko nga maiwasan ang pagpapak nito. Dahil sa sobrang tamis nga ay ulit-ulit ka talaga ng papa. Kung nakaraan kasi mga mami, bumili kami ng pakwan tapos medyo maputla siya. Ayoko na nga umulit pero itong si daddy makulit pero buti na nakachamba siya ng mapula-pula. Hindi lang mapula kundi matamis talaga. So yun lang muna mga mami for today's video. Thank you for watching. Please follow, like, and share. See you on my next vlog. God bless.